Buenas noches, damas y caballeros. Pwede mapa-aresto, pwede makulong sa International Criminal Court at pwede sila mapatawan ng 5-year sentence ng ICC. Itong kaibigan ko, si Attorney Levy Baligod, yung 18 na Peking Marines, yung iba dishonorably discharged, yung iba hindi pala talaga naging Marines. At pati na rin itong kumpare ko, si former Executive Secretary Mike Defensor during the Gloria Macapagal Arroyo administration. At iba pa, kagaya ni Jay Sonsa, dahil sa ginawa nilang obstruction of justice sa pag-akusa nila sa ICC na bribe daw ni Saldico ng $2 million or about 115 million pesos. Ito ngayon sinabi ni former Senator Antonio Trillanes na naghahanda na para filean ng cyber libel and also obstruction of justice cases sa ICC. Yung cyber libel dito, yung obstruction of justice sa ICC dahil they violated Article 70 of the Rome Statute na regarding offenses against the administration of justice. So sabi dito sa batas na ito, yung pwede kasuhan ng obstruction of justice ay yung nagbibigay ng false testimony. So yun ang ginawa ng Peking Marines. Nagbigay sila ng false testimony, presenting forged evidence or nagpresenta ng Peking evidence. Yung mga picture nila, mga papel nila. Corruptly influencing witnesses. Ini-influensya nila yung mga witnesses, destroying evidence and intimidating court officials. So yun ang ginawa nila, tinatakot nila yung mga ICC court officials. At yung penalty nito includes a term of imprisonment not exceeding 5 years or fine or both. At ito rin Section 4 of Article 70 sinasabi na yung mga bansa tulad ng Pilipinas pwede rin tulungan ng ICC para arestuhin itong mga tao na ito. Yun. At ginawa na nga ito sa case ng Bemba et al. Ito yung leader rin ng isang South African country na nagbigay ng false witness. Yun. So, kung mag-exercise talaga ng political will ang Marcos administration at naglabas na ng arrest warrant dito sa 18 ng Marines kay Attorney Baligod at kay Mike Defensor at kay Jay Sonsa, wala naman siguro haharang gaano tulad yung may nangaharang dyan sa Senado sa pag-aresto ni Bato at Bongo kung may warrant na. So dito siguro sa mga ito baka tuloy-tuloy nang maaresto sila. Kasi syempre i-deny naman nila na link sila sa puwersa ni Sara Duterte. Kumbaga bahala na kayo sa buhay nyo. So yan, itong epekto ng gagawin ni Trillanes na kasuhan sila for obstruction of justice dito sa issue na ito, for accusing him of receiving $2 million from Saldico. At ito daw ginastusan niya para sa hotel, para sa mga kasasakyan, para sa mga pang-chicks, pang-inuman, pang ano-ano pa, pang-bigay dito sa mga ICC investigators. So pakinggan at panoorin natin itong interview kay Senator Trillanes ukol sa bagay nito. And we thank TV5 for this video.
from resigned Congressman Zaldico, supposedly for the ICC investigation. We bring in former Senator Science Trillanes, who is being accused of receiving money from resigned Congressman Zaldico, supposedly for the ICC investigators. Magandang hapon, Senator Trillanes, and thank you for joining us. I know you're very busy, but thank you for joining us today. Hi, Senator. Magandang hapon po sa inyo, kasamang Ed, kay Miss Ami at sa ating mga viewers. Sir, I understand. I presume that you've heard the press conference kanina, yung mga salient points. Ang allegation nitong si Levito Baligod ay meron daw dalawang maleta, tig 56 million convert into US dollars, $2 million daw, idinaan sa inyo para doon sa ICC investigators who were in the country as early as December 2023. Ano po ang response niyo doon? Ito po, I vehemently deny na meron ako natanggap na $2 million o kahit na anong halaga mula kay Zaldico para sa mga ICC investigations o kahit sa anumang mga galaw o kung anuman. So wala po tayong natatanggap na pera. Ngayon, ito po, yung galawan na yan ay meant to discredit the ICC in light of the ongoing confirmation of charges hearing. Kasi nakita nyo yung timing. Sa lahat ng araw, ngayon nila ilalabas yan. Last year pa yung mga mali-maleta na yan, wala silang na-mention. Then ngayon, kung merong may ICC proceedings, biglang may ganyan. Tapos, ito po, dahil dyan, ako po ay magpa-file ng cyber libel cases against Levy Baligod, kay Mike Defensor, Jay Sonsa, at doon sa mga dating sundalong na humarap kanina. Dahil hindi natin pwede palagpasin yan. So, hindi po tayo madidistract dito at hahabulin natin itong mga ito. Ami? Senator, confirm lang namin, meron talaga mga nagpunta rito from the ICC noong 2023, hindi ba? Okay, ito po. Yung tungkol po sa mga operations ng ICC dito sa bansa, I'm sorry to say na hindi ako pwedeng mag-divulge ng information about it kasi highly confidential siya at will involve lives of not only the ICC investigators, kundi pati yung mga testigo na nakakausap. Kaya talagang pinagbabawal po na i-divulge yan. Ngayon, ito pong ginawa nila Baligod at nung itong mga humarap na ito ng mga dating sundalo daw, yan po ay violation ng Rome Statute yan. Kaya pwede silang makasuhan ng obstruction of justice. Obstruction of justice yan ng ICC. ICC mismo magkakaso dyan sa mga yan, I tell you. Ano po yung specific violation ng Rome Statute? I think it's Article 70. They were mentioning that. So, yeah, they will have to deal with that. At yun, sana gawin itong mga to kasi... Ano, obstruction of justice? Yes, obstruction of justice. So, ang na-mention is Article 70 ng Rome Statute. 70. Ngayon, ganito. Ano po yan? Sensitibo to. Akala nila laro-laro lang itong ginagawa nila na ito. Kung nagpapagamit sila sa mga kampo ng Duterte para lang maitulak yung kanilang agenda, well, pagbabayaran nila ito. Hindi pwede yan. Nasa mali sila rito. Itong ginagawa natin na pag-pursue ng hustisya through the ICC, ito ay para sa ikibubuti ng mga pamilya ng biktima at ng ating bansa para panagutin yung mga mastermind na to. Huwag nila sasabihin na nasa tama sila rito kasi talagang sasamain sila sa akin. Pero sir, at least by appearances, ang pinapalabas dito ay may connection na bale ang ICC doon sa korupsyon sa flood control project. So inililink po ngayon ang dalawa. Something very, very local at something very, very controversial and scandalous with something that is happening in The Hague. Yun na nga po yung sinasabi ko sa inyo. Wala pong katotohanan yan at dahil dyan kakasuhan ko sila ng cyber libel at
I am expecting nakakasuhan din sila ng ICC for obstruction of justice. Kasi nakita niyo yung intention nila, talagang dudungisan. Unang-una, ito lang, common sense lang po ito $2 million daw. Paano naman ito, paano mo ilalabas yung $2 million na cash? Hindi mo maisip di ba? Pero Tama. pilit na pilit Kailangan nilang idikit para lang madungisan. Especially ngayon, na ongoing yung confirmation of charges hearing. I think maliwanag ko sa taong bayan kung sino nagsasabi ng tama rito. Senator, kung hahabulin sila ng ICC, what can the ICC do to them? Anong pwedeng maging sanction sa ganyan? Ayun na nga po, di ba yung obstruction of justice? Marami na pong nakulong doon maliliit na sentensya, 5 years, but still, i-issue, kakasuhan ka nila. Ganun po yan. Kasi ito, the fact na dinox nila in-identify, i-release yung mga pangalan, tapos pinicturan, that would put the lives of these investigators in danger. Tapos pati yung mga testigo, pinangalanan. Hindi nila naiintindihan yung implications nito. Ang hirap kasi dito, nagpapasulsul sila. Papasulsul sila dun sa mga yung mga handlers nila na yan. Ay, sir, Article 70 of the Rome Statute, offenses against the administration of justice, that includes yung obstruction of justice. Anyway, I have to go back to it later. Yun. Ami, may pabol ka pa? Yan po ang kakaharapin nila. Of course, I'm not speaking for the ICC, but I am expecting na isa yan sa mga kakaharapin itong mga ito. Senator, pahabol ko lang kasi you're a former soldier. Anong balita nyo kay Orly Gutesa? May balita ba kayo? Nasaan na siya? Okay, another issue na yan. So, yan, tama rin naman si Senator Trillanes. Ang allowed lang magdala ka through the airport dito sa atin ay $10,000 or if I'm not mistaken, mga 500,000 or 600,000 depende sa exchange rate. Tama lang talaga pang travel mo. More than that, you have to declare it. So paano naman kung sabihin natin 2 million, maka 10 investigator yan, so they will get 200,000 each. So that's exceeding 10,000 na talaga. Kung bibigyan mo naman yan mga $10,000, that's too small. Wala yan sa Europa. Kumbaga hindi mo ibebenta yung kaluluwa mo sa $10,000. Wala yan sa Europa. Siguro kuwan lang yan kulang pa yan sa rental, 1 month rent dyan sa Europa lalo na dyan sa first world country like the Netherlands. So yan, that's why very kumbaga nakakainsulto sa intelihensya itong akusasyon nila ito. Kaya tama lang yan, gagawin ni Senator Antonio Trillanes at buti naman dadalhin niya ito sa The Hague or dapat ang The Hague na mag-initiate to set ang example at the ICC na. The ICC na dapat mag-initiate at habulin ng mga ito. Itong grupo ng mga Marines. Dahil they should dapat hindi the ICC is a well-respected institution supported by 125 member countries. Yung mga 125 member countries, mayayaman na bansa yan, mostly. At nandyan, ang dami natin na Filipino workers dyan. Pagkatapos, insultuhin mo na lang, sirain mo na lang, i-pressure mo na lang yung ICC na ganyan. They should be made to suffer for this and to pay the price. So siguro maganda na rin, dalhin na lang yan sa ICC kasi dito, ang dami dito basto sa gobyerno, ang dami dito na gumagawa ng mga fake news sa gobyerno pero hindi naman nakakasuhan at hindi nakukulong. Yun sila Manggusin lang. Si Leo Marcos lang kaya nilang arestuhin. Pero yung mga gumagawa ng bigger crimes, hindi na aresto at hindi nakukulong. So mas maganda rin siguro sa ICC na. Doon na sila
mag-explain. Siyempre, libre trip na yan dito sa 18 Marines na ito at siyempre libre na rin board and lodging sa kulungan. Pati nakasama yung mga kaibigan ko, yung kumpare ko pa, si Mike Defensor at si kaibigan ko rin, si Jason Sa, nung nasa Inquirer pa ako. At ito, dati kong kliyente, si Attorney Levy Baligot. Siguro, kay Attorney Baligot, I know he will welcome this because baka siya pa ang magdidepensa sa sarili niya sa The Hague. Tingnan natin, maganda yan, masaya yan. So, yun po ang update natin dito sa planong pag-file ng kaso for obstruction of justice and cyber libel ni former Senator Antonio Trillanes laban dito sa mga nag-aakusa sa kanya na naging conduit daw siya sa pagbigay ng $2 million bribe money sa mga ICC investigators. So, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this pre-recorded vlog and see you in my next vlog.